Sa mismong araw ng aking kasal, ang childhood sweetheart ni Marco ay uminom ng isang bote ng sleeping pills. Walang pag-aatubiling tumakbo si Marco para iligtas ito. Sinabi ko, hindi ba pwedeng iba na lang ang maghatid kay Lyra sa ospital? Ngayon ang araw ng kasal natin. Nagalit siya sa akin at tinawag akong walang puso at malamig. Tama na. Nasa kritikal na kondisyon si Lyra. Pwede ba, Andrea? Tigilan niya ang unang saysay mong pagsiselos. Tila napagtanto niyang nasobrahan siya sa pananalita. Saglit siyang nag-alinlangan. Babawi ako sa kasal natin sa susunod. At dali-dali siyang umalis. Pero hindi niya alam, wala nang susunod na pagkakataon. Dahil alam kong malapit na siyang mamatay. Sa kasal, habang ipinapalit ang mga singsing, tumunog ang telepono ni Marco. Sa isang sulyap sa screen, agad na nagbago ang kulay ng mukha niya at pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas. Mabilis kong hinawakan ng manggas niya. Anong nangyayari? Saan ka pupunta? Nagpakita si Marco ng pagkabagot at mabilis na sumagot. Ininom ni Lyra ang isang bote ng sleeping pills. Kailangan ko siyang dalhin agad sa ospital. Ganun ba? Alam kong nararapat iligtas ang tao. Pero sa ngayon, ikinakasal tayo. Ang kasal na pinaglaanan ko ng lahat ng aking pagod at paghahanda sa loob ng matagal na panahon? Ayaw kong masira ito dahil lang dito. Bukod pa rito, kailangan ba talagang ang groom ang pumunta para iligtas siya? Nagmamadali akong nagsalita. Hindi ba pwedeng ipahatid na lang siya sa iba? Kasal natin ngayon, di ba? Kung aalis ka, anong gagawin ko? Pagkatapos ng aking sinabi, agad na nagpakita si Marco ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Itinulak niya ang kamay ko, galit ang boses. Tama na, Andrea. Nasa kritikal na kondisyon si Lyra. Paano ka nagawang maging ganyan kalupit? Nagseselos ka pa ng walang dahilan sa ganitong pagkakataon? Ito ang unang beses na ginamit niya ang tono na iyon sa akin. Oo, ang unang beses na sinigawan niya ako ay sa mismong kasal namin sa harap ng napakaraming kaibigan at kapamilya. Sa ibaba ng entablado, ang mga tingin ng lahat, ang iba ay nanunuya, ang iba ay nagpapaawa, ay nagpainit sa aking muka. Sobrang nakakahiya. Marahil ay napagtanto niyang nasobrahan siya sa sinabi. Bahagyang huminto si Marco. Lumambot ang boses na parang nagpapagaan ng loob. Babawi ako sa kasal natin sa susunod. Pero kailangan kong iligtas si Lyra ngayon. Sana ay maintindihan mo. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at tumakbo ng dire-diretso nang hindi man lang lumingon. Pero hindi niya alam, wala nang susunod na pagkakataon dahil meron siyang stage 4 at hindi na magtatagal ang buhay. Pumayag akong pakasalan siya dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya. Gusto kong makasama siya at alagaan sa huling sandali ng buhay niya. Pero sa sandaling ito, napagtanto ko na hindi siya karapat-dapat. Kung ganun siya nag-aalala kay Lyra, hayaan silang magsama. Hindi na ako sasama sa laro. Umiyak ako at kinuha ang mikropono mula sa MC. Nagpanggap akong walang nangyari. Nakangiti akong nagsalita. Ipinapaalam ko po, kansilado ang kasal ngayon. Ang mga regalong pera ay ibabalik ng buo pagkatapos ng salo-salo. Ituring nyo na lamang na inimbita ko kayo sa isang family gathering. Akala ko tapos na ang palabas. Pero ang pinakamasakit sa ulo ay naghihintay pa. Ang nanay ni Marco, si Aling Vicky, ay hindi nakapagtimpi. Ibinagsak niya ang chopstick sa mesa. Ang mukha ay puno ng galit. Anong kansilado? Pumayag na ba ako? Anong karapatan mo para magpasya ng sarili para sa pamilya ni Marco? Kanina nang umalis si Marco, hindi niya pinigilan. Sinigawan niya ako sa harap ng napakaraming tao. Tahimik lang siya na parang bingi. Ngayon na inanunsyo kong kansilado ang kasal, siya naman ang nagalit. Kumurap ako at mahinang ngumiti. Sige, hindi na ako kumakatawan sa pamilya ni Marco. Itong handaan ay para lang sa aking pamilya. Para naman sa inyong mga kamag-anak, kayo na ang bahala sa kanila. Mga kaibigan at kamag-anak ng groom, pakiusap, umalis na kayo. Ang mga regalong pera ay sa pamilya ni Marco ninyo na lang kunin. Tutal, ako ang nagbayad ng kasal, ako ang magdedesisyon kung sino ang iimbitahin ko. Pagkatapos kong magsalita, ang mga kamag-anak sa panig ni Marco ay sabay-sabay na tumayo. Ang bawat isa ay may kakaibang ekspresyon sa mukha na parang nanonood ng isang malaking dula. Si Aling Vicky ay nanatiling nakatayo, hindi man lang nakapigil kahit sino. Hindi pumayag si Aling Vicky na ikansel ang kasal dahil alam niyang stage 4 cancer ang anak niya
at hindi na magtatagal ang buhay. Bihira na lang siyang makahanap ng isang taong hangal na tulad ko na kusang aalala dito. Paano niya kayang pakawalan ako? Nais niyang itago ang katotohanan sa akin at hintayin na kami ay kasal na upang huli na ang pagsisisi. Ngunit hindi niya nailihim. Ilang araw pagkatapos, habang bumibisita ako sa bahay ni Marco, hindi sinasada ay nakita ko ang resulta ng kanyang health checkup at doon ko nalaman ang lahat. Sa kabila nito, nagpasya pa rin akong pakasalan si Marco dahil mahal ko siya. At sa aking prinsipyo, kung dahil sa ganong dahilan ay ikakansela ang kasal bago ang araw nito, napakalupit naman. Hindi ko magagawa yun. Maaring bukod sa akin, si Lyra ay isa ring opsyon. Ngunit base sa alam ko kay Aling Vicky, hindi niya kailanman tatanggapin si Lyra. Total, mas mababa ang katayuan ni Lyra kaysa sa akin. At meron pa siyang depresyon. Hindi alam kung sino ang aalaga sa kanino kung magsasama sila. Kaya sa tingin niya, ako ang perpektong manugang sa ngayon. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para matuloy ang kasal na ito. Sayang, sa huli ay nabigo siya. Nang makaalis na ang lahat ng kamag-anak sa panig ni Marco, lumingon si Aling Vicky sa akin at galit na sinigawan ako. Andrea, ang anak ko ay nagligtas lang ng tao. Babalik din siya mamaya. Pero ikaw naman, kinansela mo ang kasal sa likod niya. Hindi ka ba sa tingin mo ay sumusobra ka na? Ngulit, pagkatapos niyang magsalita, agad na hindi nakapagtimpi ang mga abay na babae sa tabi ko. Sa totoo lang, galit na ang lahat dahil bigla na lang umalis si Marco. Kaya ako, napahiya sa araw ng kasal ko. Ngayon, dinadagdagan pa ni Aling Vicky ang usapan tungkol sa hindi pagkakansela ng kasal, na parang nagbuhos lang ng gasolina sa apoy. Isa-isa silang nagsalita, galit at hindi sang-ayon. Magliligtas ng tao? Kailangan ba talagang siya ang pumunta? Hindi ba pwedeng tumawag ng 911 o 117? Wala bang mga kamay at paa ang mga groomsmen? Kailangan ba talagang iwanan ng groom ang kasal at tumakbo? Natawa ako ng bahagya. Ang ex-boyfriend niya ikakasal. At siya uminom ng sleeping pills. At sinadya pang ipaalam sa lalaki. Sino ba ang hindi nakamotibo? Ang ganyang klaseng lalaking tanga ang madaling mapaniwala. Kung tatakbo siya sa kasal dahil sa ibang babae, hayaan siyang pakasalan na lang ang babaeng iyon. Hindi karapat-dapat ang pamilya ni Marco sa pamilya namin. Ang taong may swerte ay hindi pumapasok sa bahay ng walang swerte. Nagngingit-ngit sa galit si Aling Vicky. Lumingon siya sa akin at sumigaw. Anong karapatan ninyo para murahin ang anak ko? Matiim siyang tumingin. Andrea, ang mga kaibigan mo minura ang asawa mo ng ganyan, hindi mo man lang siya ipagtatanggol. Gumanti ka ng tingin. Wala nang pakialam sa respeto. Aling Vicky, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi pa kami kasal ni Marco at hindi pa tapos ang kasal. Paano siya magiging asawa ko? Huwag kang mag-assume ng kung anong relasyon. Ang mga kaibigan ko minura ang lalaking tumakbo sa araw ng kasal dahil nag-aalala sila sa akin at masaya akong pakinggan iyon. Kung hindi mo gusto, lumabas ka na. Hindi ka welcome dito. Tutal, hindi man lang niya ako binigyan ng kahit kaunting respeto. Bakit ko pa siya kailangang irespeto? Ang mukha ni Aling Vicky ay pumangit sa galit. Sumigaw na parang baliw at sumugod para saktan ako. Anak, ngayon makikipagpatayan ako sa'yo. Pero bago pa niya ako mahawakan, pinigilan na siya ng mga tiyo ko. Isang grupo ng malalaking lalaki, maskulado, galing sa north. Bawat isa ay humawak sa isang kamay at isang paa niya. Kahit anong pagpupumiglas niya, ay basta na lang nila siyang binuhat at itinapon sa labas. Saka hulubihon sa mga waiter at pinasimulan ang paghahanda ng pagkain. Nang wala na ang mga nakakainis na tao, gumaan na ang hangin sa kasalan. Ang aking nanay, mga malalapit kong kaibigan at mga tiya ay lumapit sa akin para aliwin. Sinabi nilang dapat akong maging masaya dahil nakita ko na ang tunay na kulay ni Marco bago pa ako nakapagpakasal. Mas mabuti pa yon kaysa sa kasal na ako ay pinagtaksilan at kailangan pang magdiborsyo. Bawat isa ay nangako na ipapakilala ako sa isang lalaki na mas mabuti pa kay Marco ng daang-daang beses. Ang mga nakababata kong pinsan, para lang mapasaya ako, ay nag-unahan sa entablado para magtanghal ng kanilang mga sariling talento para lang mapasaya ako. Ang mga tiyo ko ay nagpahayag na mula ngayon ay palagi silang susuporta sa akin.
Kung maglalakas loob si Marco na manggulo ulit, papaluin siya hanggang sa hindi na siya makahinga sa pag-iyak. Tumingin ako sa paligid. Puro mga taong nagmamahal sa akin. Nawala na ang lahat ng sama ng loob sa aking puso. Puno na ng bituin ang aking langit. Kaya bakit ko pang pagsisisihan ang isang alitaptap? Lalo pa't alitaptap na malapit ng mamatay. Pag-uwi ko, agad kong ibinalik kay Marco ang 100,000 na siningil niya sa akin. Gusto kong tapusin ang lahat ng tuluyan at magpaalam sa kanya ng buo. Pero wala pang ilang minuto, tumunog na ang telepono. Si Marco. Ang tono ay puno ng pagtatanong. Andrea, hanggang kailan ka pa magkakalat ng gulo? Hindi na ako nakaimik sa narinig ko. May problema ka ba? Sino ang nanggugulo sa'yo? Muling nagpakita si Marco ng kanyang pamilyar na pagkainip. Una, gusto mong kansilahin ang kasal. Tapos naggalit ka at pinalayas mo ang nanay ko at ang lahat ng kamag-anak sa handaan. Ngayon na nakita mong wala akong pakialam, nagpapanggap kang marangal at ibinalik ang siningil. Hindi ba't sinasadya mo lang akong galitin? Kinagalit ko siya. Wala akong pakialam. Ayoko lang siyang kailanganin pa. Ngunit hindi man lang ako binigyan ni Marco ng pagkakataong magpaliwanag. Patuloy siyang nagmataas at nang sumbat. Alam kong galit ka dahil iniwan ko ang kasal para iligtas si Lyra. Pero Andrea, pwede bang huwag kang maging ganun ka-selfish? Alam mo bang ilang sleeping pills ang nainom ni Lyra noon at nasa bingit siya ng kamatayan? Kung hindi ako dumating, mamamatay talaga siya. Isa pa, kasal lang iyon, di ba? Babawi na lang ako sa'yo mamaya. Bakit kailangan mong gumawa ng gulo sa kasal at ipahiya ang nanay ko? Andrea, ngayon, labis mo akong binigo. Huh? Nabigo siya. Nakakaramdam din pala siya ng pagkabigo. Malamig akong natawa. Ako ang makasarili? Nagbibiro ka ba? Ibinigay ko na nga siya sa'yo tapos makasarili pa rin ako. Nagulantang si Marco. Hindi niya naintindihan at halata ang pagkabagot sa kanyang boses. Andrea, anong pinagsasabi mo? Kapatid lang ang turing ko kay Lyra. Bukod pa rito, mas bata siya sa'yo. Bakit mo siya kinukumpara sa isang bata? Pwede bang tigilan niya ang ganyan tono? Nagpout ako. Ang mukha ko ay nagpapakita ng malaking pagkasuklam. Mas bata lang sa akin ng 3 buwan. Tinatawag pa ring bata. Napaatras si Marco. Ngunit nagpatuloy pa rin sa pagtatalo. Ano ngayon? Nakita ko siyang lumaki mula pagkabata. Sa mga mata ko, mananatili siyang kapatid ko. Pero ikaw, iba. Asawa kita. At magiging ate ka rin ni Lyra. Hindi pa niya natatapos ang sinabi niya, itinaas ko na ang kamay ko para putulin ang kanyang pagsasalita. Tama na. Kanselado na ang kasal natin. Huwag ka nang mag-angkin ng kung anong relasyon. Bumuntong hininga si Marco. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Anong kanselado? Hindi pa ako pumapayag. Sinabi ko na sa'yo, mag-oorganisa ako ulit ng kasal para sa'yo. Huwag ka nang magalit, pwede ba? Nasa ospital pa rin si Lyra. Kakakasal lang niya at muntik nang mamatay. Ganoon na ang nangyari sa kanya. Bakit kailangan mo pa rin siyang pagsilosan? Aray, pinapagalit mo ako at masakit na ang dibdib ko. Mahina akong tumango. Alam kong hindi iyon pananakit ng dibdib, kundi pananakit ng baga dahil pinapainit niya ang sarili niya. Ang sakit na iyon ay hindi dahil sa galit na naramdaman niya sa akin, kundi dahil sa cancer. Dahil unti-unting kinakain ng cancer cells ang kanyang baga. Pero sa mata niya, sa sandaling iyon, ako ay naging isang walang pusong kriminal na nakitang namatay ang isang tao at hindi tumulong. Kaya naman, hindi ko na rin siyang pinagsabihan. Gusto ba niya akong itali sa moralidad? Kung ganon, gagamitin ko rin ng moralidad para hatulan siya. Karma ang tawag dyan. Nagkunwari akong nagulat. Marco, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba balak panagutan si Lyra? Dahil sa'yo, nagtangkang magpakamatay siya at hindi pa rin lubusang nakakabawi. Tapos, sasabihin mo lang na turing mo lang siya ay kapatid? Hindi ka ba sa tingin mo ay sobrang sama mo? Ang tanong na ito ay tumama sa sensitibong bahagi ni Marco. Hindi siya nakahanda. Nagulat siyang nagtanong. Kailangan ko siyang panagutan? Ikaw? Sinulyapan ko siya. Ngumiti ng may paghamak. Ako? Winish ko kayong dalawa ng 100 years of happiness. At magkaroon kayo ng 8 anak para makumpleto ang isang basketball team. Sa puntong ito, tuluyan na akong napakainit kay Marco. Ang boses niya ay puno ng poot. Sige, Andrea. Kung hiwalayan, hiwalayan. Huwag ka lang magsisi. Pagkatapos magsalita, agad niyang binaba ang telepono. Pagsisisi, ikaw ang dapat magsisi. Hindi ako, kundi ikaw. Kung bakit sigurado si Marco na magsisisi ako, ay dahil dati, sa tuwing nag-aaway kami,
Ako ang unang sumusuko, kaya akala niya kapag kumalma ako, babalik ako ulit para mag-sorry. Pero sa pagkakataong ito, lubos siyang nagkamali. Dati, maluwag ako sa kanya dahil ang mga away na iyon ay pawang maliliit na bagay lang. Hindi ko nakita ang kailangan pang palakihin ang issue. Para mapanatili ang relasyon, handa akong umatras. Iyon lang, pero ngayon, iba na. Tinamaan niya na ang issue ng prinsipyo. Paano ko pa ito patuloy na tatanggapin? Napakagaling kong tao. Sa labas, napakaraming mas mabuting lalaki ang naghihintay. Bakit ko kailangan pang ipilit ang sarili ko sa isang taong may malukhang sakit at traidor pa? Tahimik kong isinama si Marco sa blacklist. Mula ngayon, ayoko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa lalaking ito. Basta ko lang siyang sinagot ng, talaga? E di sino ang nagsabing hindi pwedeng umalis ang aso sa pagkakakain ng dumi? Pagkatapos ay inilagay ko siya sa blacklist, kasama ni Marco. Ang dalawang taong ipinanganak para sa isa't isa ay basta na lang nawala sa mundo ko. Ako ay hindi malungkot o galit, ngunit ang aking mga matatalik na kaibigan ay labis na nagalit. Nako, anong klaseng green tea girl ito? Inagaw ang fiancé ng iba tapos may lakas pa ng loob magyabang. Talagang ang basurang mag-asawa, parehong walang hiya. Natawa ako, mahina akong sumagot. Tama yan. Isang baliw, isang may cancer. Sino pa ba ang mas bagay sa kanila? Ang lahat ng kaibigan ko ay nagulat. Nagtanong kung seryoso ba ako o nagbibiro lang. Nang makasiguro silang hindi ako nagbibiro, lahat sila ay natawa, tumawa hanggang sa lumuha. Ang kapaligiran sa paligid ko noon ay napuno lang ng tawanan at sikat ng araw. Ang lahat ng kaibigan ko ay sabay-sabay na nagsabi, may hustisya ang Diyos. Nararapat lang kay Marco. At swerte na lang, tinawag ng Green Tea Girl si Marco sa mismong araw ng kasal. Kung hindi, baka nihila kaming lahat ng kaibigan ni Andrea sa hukay habang buhay. Si Leo, nakita mo ba na mas maganda na ang Green Tea Girl? Anong mas maganda? Dapat tawagin siyang malaking bihaya para sa atin. Sigurado akong hindi pinangarap ni Lyra na darating ang isang araw na pupurihin siya ng matatalik kong kaibigan bilang isang mabuting tao. Mabilis lumipas ang masayang oras. Pagkatapos ng bakasyon, bumalik ako sa trabaho. Patuloy na naging isang masipag na empleyado tulad ng iba. At nakakalungkot, si Marco ay kasamahan ko pa rin. Nangyari na sa unang araw ko sa trabaho, nakita ko siya sa harap ng gate ng kumpanya. Mukha siyang pagod, malalim ang mga mata at nangangayayat. Mukhang hindi madali ang ilang araw na pag-aalaga kay Lyra o maaaring lumalala na ang kanyang sakit, hindi lang niya napapansin. Ngunit nang makita niya ako, agad na nagkunwari si Marco na mahalaga. Ang mga mata niya ay puno ng pagkamuhi at paghamak. Agad siyang nagtanong, Andrea, kanselado na ang kasal natin. Bakit mo pa inaapi si Lyra? Hindi na ako nakaimik. Pinagkibit-balikat ko lang siya. May sakit ka na naman ba? Ngumisi si Marco. Nagpapanggap ka pa. Ilang araw na ang nakalipas, minura mo ako at tinawag na aso. At tinawag mo rin siya ng kung ano na ikinaiyak niya. Kakagaling lang niya at gusto na naman uminom ng gamot. Kailangan ko siyang pakiusapan ng matagal para kumalma. Andrea, mag-away tayo kung gusto mo. Pero pakiusap, bitawan mo na si Lyra po, di ba? Hindi na niya kayang makaranas ng anumang emosyonal na kaguluhan. Natawa talaga ako sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, si Marco ay naniniwala pa rin sa lahat ng sinasabi ni Lyra. Wala ba siyang kahit kaunting kakayahang humusga? Ngumiti ako ng maliwanag. Mahina ang boses. Oo, ako ang nagsabi niyan. Pero siya ang nauna. Nag-alinyangan si Marco, ngunit agad siyang sumagot ng reflexively. Nagsisinungaling ka, hindi galon si Lyra. Itinaas ko ang aking kilay. Tinitigan siya na parang isang inosenteng bata. Hindi ba? Noong araw na iyon, hinugasan mo ang paa niya. Kinuhanan niya ng litrato at ipinadala sa akin para ipagyabang. At sinabi pa niya na talunan ako, na mahal siya ni Marco. Nagpapahinga ako ng mapayapa. Dumating siya at kinagat ako. Mali ba kung gumanti ako? Nang marinig iyon, natulala si Marco na parang isang statwa. Ang mukha niya ay parang sinampal ng malakas ng isang tao. Hindi makapaniwala at hindi makaintindi. Pagkatapos, tila may naalala siya at nagmamadali siyang nagpaliwanag. Hindi yun tulad ng iniisip mo. Nung araw na iyon, pinakiusapan ako ni Lyra na kumuha ng tubig para sa paghuhugas ng paa niya. Tapos, sinabi niyang mainit masyado ang tubig.
Kaya sinubukan ko lang ang temperatura, hindi ko hinugasan ng paa niya. Oh, ganun ba? Nakakatawa talaga. Seryoso pa siyang nagpaliwanag. Sa puntong iyon, nagsimula ulit akong maniwala. Baka nga kapatid lang ang tingin niya kay Lyra. Siyempre, hindi ko na nga pinapansin yon. Sinabi ko lang kay Marco iyon para tusukin siya. Sino ba ang may sabi na ang dalawang baliw na lalaki at babae ay patuloy na nanggugulo sa akin? Nagkunwari akong inosente at nagtanong pabalik. Ibig mong sabihin, hindi mo hinugasan ang paa niya? Kaya sinadya ako ni Lyra na lokohin. Nag-alinlangan si Marco saglit at mahina siyang tumango. Natawa ako. Puno ng panunuya ang boses ko. Pero hindi ba't sinabi mo noon na isa lang siyang bata? Inosente at walang alam, di ba? Kung ganon, paano magsinungaling ang isang dalagang dalisay? Marco, paano mo naman magagawang pagbintangan ang isang bata? Namupla ang mukha ni Marco at pagkatapos ay namula. Nakakunot ang noo niya na parang kayang pumatay ng langaw. Natigilan siya at hindi makasagot sa aking mga salita. Talagang ang ginawa niya ang bumalik sa kanya. Hindi ko na pinatagal ang usapan. Sinulyapan ko lang siya at tumalikod. Kung ikukumpara sa pakikipagtalo sa taksil na lalaking ito, mas mahalaga sa akin ang trabaho. Tutal, ayoko namang malate sa unang araw ng aking pagbabalik. Pagdating ng tanghali, lumitaw si Lyra. May dalang love bento. Nakasuot ng makulay na damit at masiglang naglalakad patungo sa kumpanya para dalhan ng pagkain si Marco. Kuya Marco, ako po ang nagluto nito para sa iyo. Buong umaga po akong nagluto. Kailangan mo po itong ubusin lahat. Agad na namula ang mukha ni Marco. Ang mga kasamahan sa paligid ay kakaiba ang tingin sa kanya at sumulyap sa akin. Halata sa kanilang mga mukha ang pagkasabik sa drama. Kahit ang kasamahan kong nakaupo sa tabi ko, si Mylene, ay hindi nakatiis at sinundot ang braso ko. Mahina siyang nagtanong. Andrea, anong nangyayari? Sa harap mo, may naglakas loob magdala ng love bento sa asawa mo? Sa puntong ito ko lang napagtanto na hindi pa sinasabi ni Marco sa kumpanya ang tungkol sa pagkakansela ng kasal. Akala pa rin ng lahat na ikinasal na kami tulad ng plano. Kaya naman nakita nilang walang hiya at walang galang ang ginawa ni Lyra na yon. Kalmado akong sumagot. Kansilado na ang kasal namin ni Marco. Hindi ko na siya asawa. Nagulat si Mylene. Malaki ang mga mata. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. Naku, kaya pala, hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya. Kinuha ni Marco ang bento box at luhapit sa akin. Luto ng kapatid ko ito. Kainin mo. Hindi ako gutom. Sinadya ni Marco na bigyang diin ang salitang kapatid. Malinaw na sinasadya niyang itago ang tunay na relasyon nila ni Lyra. Takot siyang isipin ng mga kasamahan na nagloloko siya. Tutal, mahalaga ngayon ang yugto ng pag-promote. Ayaw niyang may bahid ang reputasyon niya. Totoo nga, matapos marinig ang paglilinaw na iyon, ang mga kasamahan na interesado sa chismis ay nawala ng gana at tahimik na bumalik sa kanilang trabaho na parang walang interes sa nangyari. Agad na gumaan ang mukha ni Marco. Pero kailan ko ba siya hahayaang magtagumpay? Ngumiti ako ng maliwanag. Nakaharap sa tingin ni Lyra na puno ng pagkainggit at galit. Talaga ba? Hindi ba't pinaghirapan ng childhood sweetheart mo ang pagluluto buong umaga para sa'yo? Paano ko naman naaagawin ng baday na mahalaga sa kanya? At saka, Ginoong Marco, hindi ako kumakain ng pagkain ng estranhero. Ilang mahihinang salita, punit na ang maskara ng pagkukunwari ni Marco. Wala siyang naitira ni kaunting dangal. Agad-agad, ang mga kasamahan sa opisina ay nagsimulang amoy-famuyin ng drama. Ang mga tingin nila kay Marco ay parang pagtingin sa isang baboy sa gubat ng mga pipino, nasasabik at naminginig. Nang ilantad ko si Marco, nagdilim ang mukha niya at napakapangit tingnan. Nakita ni Lyra iyon at agad na nagpakita ng kaawa-awang anyo. Nanginginig ang boses. Ate Andrea, siguro nagkamali ka lang. Magkapatid kami ni Kuya Marco simula pa noong bata pa kami. Lagi kanyang mahal, ikaw lang. Paano mo naman masasabing estranghero siya? Malulungkot siya kung sasabihin mo iyan. Naku, ang bilis talagang magbago ng mukha niya. Mas mabilis pa sa pagbaliktad ng lumpia wrapper. Ang sinabi niya ngayon ay ganap na naiiba sa kanyang mapagmataas at mapanuksong tono sa dating mensahe. Noon, nagmamayabang siya sa kanyang tagumpay. Ngayon naman ay nagpapanggap na maunawain at mapagpatawad na parang isang santa. Kung hindi ito green tea girl, ano pa? Pagkatapos marinig ang malasanta na pananalita ni Lyra, nakipagtulungan din si Marco. Nakatayo sa tabi niya at nagpapanggap na nasaktan ng husto.
na parang ako pa ang nagtaksil sa kanya. Natawa ako. Kapatid? Siya ba ang kapatid na naglakas loob na ipusta ang sarili niyang buhay para pilitin kang tumakbo mula sa kasal? Dahil sa kanya kaya ako napahiya sa harap ng napakaraming tao. Tapos ngayon, sasabihin mo na mahal ka niya? Hindi ba't nakakatawa ang larong ito? Pagkatapos ng aking sinabi, agad na namutla ang mukha ni Marco na parang papel. Hindi lang iyon, nagkagulo rin ang buong opisina. Bawat tingin ay nakatuon sa kanya, puno ng pagdududa at pagkaosyoso. Sa puntong ito, siya na ang perpekto sa mata ng mga kasamahan na parang isang groom na tumakas at yumapak sa damdamin ng iba. Nagsimulang magpanik si Marco. Asawa ko, anong sinasabi mo? Walang tumakas. Lumabas lang ako saglit. Hindi naman ako hindi babalik. Habang nagsasalita, sumulyap siya at sumenyas. Ibig sabihin ay wag na akong magsalita. Bumulong siya sa tabi ng tenga ko. Andrea, tama na. Anong mapapala mo kung sisiraan mo ako? Napakaliit ng boses, sapat lang para marinig ko. Ngunit ang mga tingin at galaw niya ay napakalabo sa paningin ng iba na parang nilalambing niya ang kanyang asawa. Totoo nga, agad na nagdilim ang muka ni Lyra. Hindi ko na pinansin. Kinuha ko ang telepono at pinatugtog ang isang video. Sa oras na iyon, nagpatuloy si Lyra sa kanyang santa na drama. Ate Andrea, kasalanan ko lahat. Huwag ka nang magalit kay Kuya Marco dahil sa akin, pwede ba? Habang nagsasalita, akma niyang hahawakan ng braso ko. Naiirita ako at malamig kong inalis ang kamay niya. Hindi rin naasaan na agad si Lyra ay magpapanggap na nadapa. Kunwari ay natumba siya sa likuran. Swerte na lang at mabilis si Marco na nasalo siya. Agad siyang nadalit. Andrea, kung galit ka sa akin mo ibuhos. Bakit kailangan mong targetin si Lyra? Daluluha si Lyra at puno ng damdamin niyang sinabi. Huwag mong sisihin si Ate Andrea. Sigurado akong hindi niya sinasadya. Mas lalo pang nasaktan si Marco. Tiningikan niya ako. Malamig ang boses. Andrea, buti na lang at mapagpatawad si Lyra. Sa pagkakataong ito ay hindi ko napapansinin. Pero kung may susunod pa, hindi na ako sumagot. Pinagkibit-balikat ko lang siya ng may pagkasuklang. Akma akong sasagot, ngunit si Maylin, ang kasamahan ko sa tabi, ay nauna nang nagsalita. Marco, nasa likod ba ang mata mo? Malinaw na hindi hinawakan ni Andrea ang green tea girl niyo. Siya ang nagtumba sa sarili niya. Anong kinalaman ni Andrea doon? Pagkatapos magsalita ni Maylin, ang mga kasamahan sa paligid ay isa-isang tumango bilang pagsang-ayon. Agad na bumaling ang atmosfera sa panig ko. Nakakatawa talaga. Itinuro na sa amin ang ganyang trick noong grade 2 pa lang kami. Hindi ko akala na maniniwala pa rin siya hanggang ngayon. Isang purong green tea girl. Ngayon lang ako nakakakita ng ganito. Dahil sa isang kabit, iniwan niya ang kasal. At pagkatapos ay sinisisi ang kanyang dating nobya dahil sa kabit. Anong klaseng utak meron siya, Diyos ko? Meron pa ngang hayagang nanunuya. Marco, may CCTV ang kumpanya natin. Kung itinulak ni Andrea ang tao, makikita agad sa CCTV. Binuksan pa lang ang bibig ay minura na ang tao. Ganyan ba siya katapang? Nakatayo doon si Marco, namumula sa kahihiyan at hindi makaimik. Nang makita ni Lyra ang masamang sitwasyon, agad siyang nagsalita para iligtas ang sarili. Baka ako ang nadulas at natumba. Habang nagsasalita, umagos na ang luha sa kanyang mga mata. Ang mukha ay puno ng sama ng loob na parang siya ang nagtitiis ng lahat ng inhustisya sa mundo. Nang masita ni Marco ang ganyang itsura, labis siyang nasaktan at dali-daling lumapit para lambingin at punasan ang mga luha niya. Ako naman, nakatayo lang sa tabi at malamig na tinitignan silang dalawa na nag-arte, habang ang mga kasamahan sa paligid ay hindi makatawa at hindi rin makagalit dahil ang komedyang ito ay napakapeke. Sige na, alam kong hindi mo sinasadya, huwag ka nang umiyak. Tinitigan ni Lyra sina Marco at Lyra na magkatabi. Nagpapanggap na nagdudurusa na parang isang kapuspalad na magkasintahan. Si Maylene na nakatayo sa tabi ko ay hindi nakapagtimpi at huminga ng may paghamak. Marco, ikaw talagang pinakamataas na uri ng double standard. Kanina, nang nagkamali si Lyra kay Andrea, hindi ka nagsalita ng ganyan. May sumilay na galit sa mga mata ni Lyra, ngunit sa isang kisap mata, nang lumingon siya kay Marco, agad na bumalik ang kanyang mga mata sa inosentingan niyo, na parang siya ang biktima mula simula hanggang wakas. Tiningnan niya ako.
Ang boses ay puno ng kaawa-awang sama ng loob. Ate Andrea, humihingi ako ng paumanhin. Pwede ba? Huwag mo nang hikayatin ng mga kasamahan na apihin pa si Kuya Marco. Pwede ba? Basta ba handa kang patawarin siya? Handa akong umatras. Nang marinig yun, puno ng pagkamangha ang mukha ni Marco na parang sa harap niya ay isang santa na mapagpatawad at isasakripisyo ang sarili para sa pag-ibig. Baliw. Pareho silang baliw. Tinitigan ko si Lyra. Bawat salita ay malamig na lumabas sa aking bibig. Una, hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng paumanhin. Pangalawa, hindi ko hinikayat ang mga kasamahan na gumawa ng anuman. Kinampihan nila ako dahil may mata sila at alam nilang maghiwalay ng tama at mali. Pangatlo, kanselado na ang kasal namin ni Marco. Sa ngayon, wala na aning anumang relasyon, kaya walang pagpapatawad o hindi pagpapatawad. Hindi ko kailangang magpatawad ng isang estranhero. Ang tanging hiling ko lang ay umalis kayong dalawa sa buhay ko. Wala akong pakialam sa inyong dalawa, pero kung patuloy pa rin kayong manggugulo sa akin, isusumbong ko kayo sa pulis. Pagkatapos magsalita, agad kong itinapon ang love bento na ibinigay ni Marco sa basurahan nang hindi man lang sumusulyap. Pagkatapos, bumalik ako sa aking mesa, patuloy sa paggawa ng trabaho. Hindi na huminto ang aking mga mata sa kanya ni isang segundo. Nakatayo doon si Marco, nakakuyom ang mga kamao, habang ang maliit na santa na si Lyra ay nakatayo sa tabi niya. Ang muka ay baluktot at hindi makapagpakita ng damdamin. Samantala, ang buong opisina ay nalubog sa isang atmosfera ng kasiyahan at katahimikan na parang natapos na ang isang komedya. Pagkatapos ng nangyari, nagsimulang bumagsak ng husto ang buhay ni Marco sa kumpanya. Iniisip ng lahat ng kasamahan na siya ay isang lalaking oportunista at buong-buo pa. Kaya naman lahat ay umiiwas sa kanya. Dahil malamig na ang personal na relasyon, syempre wala nang gustong sumuporta sa kanya sa trabaho tulad ng dati. Kaya naman patuloy na nakakaranas si Marco ng mga problema. Maraming beses siyang hindi makapagtrabaho ng maayos at halata na siyang nanghihina. Sa loob lang ng isang linggo, ilang beses na siyang sinigawan ng kanyang mga superior dahil sa maliliit na pagkakamali. Dati, hindi ba't pinag-uusapan pa ang tungkol sa pag-promote? Ngayon, anong promote pa? Pinag-iisipan na ng mga superior ang pagpapaalis sa kanya. Sa huli, binigyan ng manager si Marco ng dalawang opsyon, ma-demote at mabawasan ng 1/3 ang sweldo o mag-impake ng gamit at umalis sa kumpanya. Sa totoo lang, kahit anong mangyayari, dapat na lang nanatili si Marco. Tutal, may stage 4 cancer siya. At kung mananatili siyang may trabaho, may kaunting pag-asa pa sa hinaharap. Sayang lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam na may sakit siya. At pagkatapos, sa ilalim ng impluensa ng Santa na si Lyra, pinili niya ang opsyon na mag-resign na may kasamang separation pay. Nang nag-empake si Marco ng kanyang gamit, sinadya pa ni Lyra na tumayo sa harap ko at ng mga kaslaham para purihin siya. Ang Kuya Marco ko ay tunay na may kakayahan. Kung ginto ka, sa kahit saan ka ilagay, kikinang ka. Hindi nyo siya kailangan sa kumpanya nyo. Kawalan nyo yan. Habang nagsasalita, inakbayan niya si Marco at sinulyapan kami ng may paghamak. Ngumisi si Mylene. Anong ginto? Yung ginto na hindi makagawa ng simpleng trabaho. Isa pang kasamahan ng natawa at nagpatuloy. Marahil ay ginto na kayang mag-2-time. Ang galing niyang mag-double cross. Hindi namin kayang tularan yan. Pagkatapos magsalita, nagtawanan ng buong silid at agad na napuno ng masayang tawanan ang pulungan. Akma pang sasagot si Lyra, ngunit itinaas na ni Marco ang kanyang kamay para pigilan siya. Hindi ka ba sapat na napahiya? Ang boses niya sa puntong ito ay wala ng lambing tulad ng dati. Pagkatapos magsalita, niyakap niya ang kahon at tahimik na umalis kasama si Lyra. Pagkatapos umalis ni Marco sa kumpanya, ang pagkakataon para sa promotion ay napunta sa akin. Para ipagdiwang ang aking promotion, ang aking mga magulang ay espesyal na binilhan ako ng kotse para madali akong makapasok sa trabaho araw-araw. 3 malalaking kasayahan sa buhay ng isang babae: promotion, pagyaman, at pagkamatay ng asawa. Hindi lang ako nakatama sa isa, kundi sa 3 pa. Labis ang aking kaligayahan na ang sulok ng aking labi ay mas kurbada pa kisa sa Yetan S. Inimbita ko ang buong grupo ng mga kasamahan para kumain sa isang ingranding hapunan bilang pagdiriwang. Hindi ko sila naimbita sa kasal dati, tanging malalapit na kaibigan at kapamilya lang, kaya naman itinuring ko itong isang kabayaran. Sa pribadong silid ng restaurant, lahat ay nakangiti ng maliwanag. Taos puso silang bumati sa akin. Tinaas ni Mylene ang baso, nakangiti sa akin.
Andrea, sana'y manatili kang masaya sa buhay, tulad ng sunflower na nakatingala sa araw. Naintindihan ko na natatakot siyang may pinanghihinayangan pa ako sa lumang relasyon kay Marco, kaya ginamit niya ang kanyang paraan para ako ay pasiglahin, umaasang makakaahon ako agad sa nakaraan. Mahina akong tumango at sumagot. Ang buhay na ito ay sulit na mabuhay at ang hinaharap ay palaging maliwanag. Pagkatapos, nagkatinginan kami ni Mylen, nakangiti ng mapayapa, mainit at puno ng pag-asa. Tungkol sa mga nangyari kamakailan, alam lahat ni Aling Vicky, ang nanay ni Marco. Sa simula, hindi pa rin siya sumusuko. Walang kahihiyang nakipag-ita sa akin ng ilang beses. Nagpakumbaba pa nga at humingi ng tawad. Umaasang magbabago ang isip ko at bibigyan ko ng isa pang pagkakataon ng kanyang anak. Sinabi pa niya, kung papayag akong magpakasal ulit kay Marco, bibigyan niya ako ng siningil na 200 million at mula ngayon ay hindi na siya manggugulo sa akin. Nakakatawa talaga. Anong plano niya? Nakita ko ang lahat mula simula hanggang wakas. Gusto lang niyang gumastos ng kaunting pera para itali ako, para alagaan ko ang kanyang anak na may cancer at malapit ng mamatay. At ang aking mga magulang ay magiging lakad na pitaka na magbabayad ng gamutan para kay Marco. 200 milyong siningil para sa daan-daang milyong bayarin sa ospital. Napakalaking investment nito para sa kanya. Diretso ko siyang tinanggihan. Walang paggalang. Aling Vicky, hindi ako basurahan. Hindi lahat ng basura ay pwedeng i-recycle ng pangalawang beses. Matapos kong hindi siya pansinin, lumipat siya sa aking mga magulang. Siyempre, hindi sila nagbukas ng pinto. Ilang araw siyang nagbantay sa gate ng kondominium. Sa huli, ay hindi na niya nakayanan. Minura niya kami at umalis. Pagkatapos ng pagkabigo na iyon, naintindihan din niya na sarado na ang pinto para bumalik ako sa kanya. Walang ibang pagpipilian, inilipat niya ang kanyang target kay Lyra. Bagaman hindi kasing yaman ang pamilya ni Lyra kaysa sa akin, meron pa rin naman siya kaysa wala. At least may pagkakataon pa rin silang kumapit. Bukod pa rito, kahit hindi siya makakuha ng pera mula sa akin, basta may dagdag na mag-aalaga kay Marco, sulit na iyon para sa kanya. Kaya naman inutusan ni Aling Vicky si Marco na magparehistro agad ng kasal kay Lyra. Si Marco naman, lubos na nagulat. Dahil simulat sa pool, kapatid lang ang turing niya kay Lyra. Hindi niya kailanmang naisip na pakasalan siya. Nung araw na iyon, lasing na lasing si Marco. Gumamit siya ng ibang numero para tawagan ako. Ang boses niya ay malabo dahil sa alak, ngulit na linaw na nagsasabi ng katotohanan. Andrea, bukas ikakasal na ako kay Lyra. Pinipilit ako ng nanay ko. Sinabi niya na kung hindi ako magpakasal, mamamatay siya. Pero kapatid lang talaga ang tingin ko kay Lyra. Parang tuluyan na kitang mawawala. Pero kailangan mong malaman na ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Sino man ang pakasalan ko, sa puso ko, ikaw lang ang aking asawa. Hintayin mo ako ha. Matanda na ang nanay ko. Hindi na siya magtatagal. Kapag nawala na siya, didiborsyohin ko si Lyra at babalik ako para habulin ka. Huwag kang magpakasal sa iba ha. Hintayin mo ako. Ang tanging sinagot ko ay isang salita. Umalis ka. Pagkatapos ay binaba ko ang telepono at sinadya kong i-record ang tawag. Sino ang nakakaalam? Baka magamit ko pa ito sa inaharap. Kinabukasan, formal na nagparehistro ng kasal sina Marco at Lyra. Sa simula, labis ang kagalakan ni Lyra. Nag-post pa siya sa social media kung saan-saan na parang nakapagpakasal siya ng isang perpektong lalaking ginto. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang ngiti sa kanyang labi. Dahil sa magandang track record sa trabaho, mabilis na nakahanap ng bagong trabaho si Marco at mas mataas pa nga ang sweldo kaysa sa dati niyang kumpanya. Riyan pa man, sa mandatory health check-up bago pumasok sa trabaho, napansin ng doktor ang anino sa kanyang baga at iminungkahahing magpatingin siya sa isang malaking ospital. Hindi inaasahan, sa pagsusuri na iyon, natuklasan ang stage 4 lung cancer. Nang malaman ang katotohanan, nagalit si Marco at agad na kinwestiyon ng kanyang nanay. Bakit nung nakaraang buwan, sinabi mo na may pneumonia lang ako? Sa loob lang ng isang buwan, paano naging stage 4 cancer? Nang makitang hindi na maitago, hindi na nagkunwari si Aling Vicky at diretsong sinabi ang buong katotohanan. Hindi ba't dahil natatakot akong hindi mo matanggap? Sabi ng doktor, pinakamahalaga sa sakit na ito ang manatiling positibo. Bukod pa rito, hindi ka pa kasal noon.
Kung nalaman ni Andrea na may sakit ka, paano kung magbago ang isip niya at hindi na siya magpakasal? Nang marinig yon, tila nagising si Marco. Nagulat siyang nagtanong, kung gayon ang pagpilit mo sa akin na magpakasal kay Lyra ng mas maaga ay dahil din sa galit si Aling Vicky. Galit na parang gusto niyang sampalin ng anak niya para magising. Tumango siya ng may galit. Oo, kung hindi ka tumakbo sa araw ng kasal, hindi mo sana kailangan pakasalan si Lyra. Huwag mong sisihin ang sarili mo na bobo ka. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy sa pagbubuhos ng galit. Kayo ni Lyra, magkasama kayong lumaki. Maganda ang relasyon nyo. Naiintindihan ko. Pero malinaw naman sa'yo na mas mahirap ang pamilya niya kaysa sa atin. Anong inaasahan mo sa pamilya niya? Palitan si Andrea kay Lyra? Lugi ka lang. Mayroon pa rin naman kaysa wala. Tutal, mas mura siya kaysa umarkila ng nurse para sa pasyente. Nang marinig ang sinabi ng nanay niya, naluha si Marco, nanginginig at naantig. Nanay, ngayon ko lang naintindihan ang paghihirap mo. Dati, sinisisi ko pa kayo na pinilit niyo akong pakasalan si Lyra. Ngayon ko lang nakita na tunay ngang mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak at palaging iniisip ang kanilang kinabukasan. Nanay, napakagaling niyo. Pagkatapos magsalita, niyakap ng mag-ina ang isa't isa at umiyak ng husto. Ngunit hindi nila alam, ang buong pag-uusap na iyon ay narinig ni Lyra nang walang nawawala ni isang salita. Dahil sa mismong oras na iyon, kakauwi lang niya. Hawak pa rin ang singsing na sarili niyang ipinagawa. Ang mukha ay nakangiti ng matamis at puno ng kaligayahan. Sa huli, narinig ni Lyra ang lahat, mula sa pagkakaroon ni Marco ng stage 4 cancer hanggang sa kasuklam-suklam na mga plano ni Aling Vicky at maging ang hayagang paghamak ng mag-ina sa kanya. Dati, may kaunti pa siyang pag-asa. Iniisip na kahit papaano ay kakampihan siya ni Marco at ipagtatanggol. Bibigyan siya ng kaunting dangal. Hindi niya inaasahan na ang naghihintay sa kanya ay ang pag-amin ni Marco na hindi niya kailanman gustong pakasalan siya at sumasaayon pa sa nanay niya na pilitin siyang alagaan ng may sakit at nasaktan pa sa pagmamahal ng nanay niya. Sa sandaling iyon, nakita na ni Lyra ang tunay na kulay ng mag-ina ni Marco. Labis silang walang hiya. Nakalabas, ang kapitbahay na kuya na lihim niyang minamahal simula pa nung bata. Ang taong kanyang hinabol, isinakripisyo at ginawa ang lahat para makamit ay hindi pala isang mabuting lalaki, kundi isang mahina, makasarili at takot sa nanay na walang sariling paninindigan. Ang lahat ng kanyang pagpupumilit, pagkalito at pagmamahal mula noon ay naging isang malaking biro. Pagkatapos ng matinding pagkabigla na iyon, sa unang pagkakataon sa buhay niya ay nagising si Lyra. Tahimik niyang kinuha ang telepono. Mula sa siwang ng pinto ay nirecord niya ang buong pag-uusap ni Marco at ng nanay nito. Ang video na iyon ay naging ebidensya para isumbong si Marco sa pagtataksil sa kasal. Tinulungan siya nitong magsampa ng kaso sa korte at dinala ang mag-ina ni Marco sa legal na gulo. At sa huli, nagpasya si Lyra na diborsyohin si Marco. Siyempre, ayaw na ayaw ni Aling Vicky ang diborsyo. Napakahirap para sa kanya na makahanap ng isang taong handang maging tagapag-alaga ni Marco. Hindi pa man lang naaalagaan ni Lyra si Marco ng isang araw, paano niya ito basta na lang papakawalan? Kaya nagkagulo ang pamilya ni Marco na parang manok na lumilipad at asong tumatahon. Ang sakit ni Marco ay isang uri ng lung cancer na hindi angkop sa chemotherapy. Kaya mula simula ay gamot laban sa cancer lang ang ginagamit niya na inireseta ng ospital. Ngunit dahil sinasadya ni Aling Vicky na itago ang kalagayan ng anak niya, inilagay niya ang gamot laban sa cancer sa isang bote ng anti-inflammatory drugs. Nagsinungaling siya na ito ay anti-inflammatory drugs at kapag ininom ng regular ay ayos na. Ang resulta ay hindi pinahalahan ni Marco ang pang-inom ng gamot. Minsan umiinom, minsan hindi. At madalas pang ang nakakalimutan ng dosis. Kaya naman, hindi lang bumuti ang sakit, kundi nagsimula pa itong magkaroon ng drug resistance. Bukod pa rito, ang stress mula sa araw-araw na pag-aaway ng pamilya, hindi makahanap ng trabaho, ay nagbabagsak sa kanyang mental na kalagayan. Sa huli, isang araw umubo ng dugo si Marco at kinailangan isugod sa ospital gamit ang ambulansya. Habang inoobserbahan si Marco sa emergency room,
nakaupo si Aling Vicky sa labas ng pinto ng emergency room. Umiiyak ng matindi at habang umiiyak ay bumaling siya at sinigawan si Lyra. Kung may mangyari sa anak ko, hindi kita patatawarin. Kahit mamatay pa ako, hihilahin kita at ililibing kasama siya. Ngulit si Lyra ngayon ay hindi na ang iyakin na green tea girl noon, kundi naging isang pamatay na martilyo na walang paggalang. Ang kanser sa baga ng anak nyo ay dahil sa bulok na genes ng pamilya nyo. Anong kinalaman niyan sa akin? Itinago nyo ang sakit niya at niloko nyo ako para pakasalan siya. Hindi pa nga tapos ang dati nating usapan. Ngayon gusto nyo pang ipasa sa akin. Matandang demonyo, kung gusto mong mamatay, ikaw muna ang mauna. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay. Sa gitna ng pasilyo ng ospital ay nag-away sila. Nagbatokan, nagbunita ng damit, tuluyang kinalimutan ang tinatawag na dignidad, kahihiyan o mukha. Ang eksena ay gulo na kinailangan pa ng duty nurse na ipatawag ang security para mamagitan. Ang kwentong nakakatawa at puno ng drama sa huli ay hindi na maitago. Ang buong eksena ni na Aling Vicky at Lyra na nag-aaway, nagmumuhahan, nagbatukan at nagbunita ng damit sa harap ng emergency room ay kinuhanan ng video ng mga dumadaan at inupload sa social media. At sa loob lang ng ilang oras ay umabot na sa local hot search. Agad pagkatapos, ang mga dakilang gawa ng dalawa ay nahukay din ng online community. Nagkunwari si Lyra na magpapakamatay para guluhin ang kasal. Itinago ni Aling Vicky ang sakit ng anak niya para lukuhin ang kasal. At si Marco, ang mahina at indecisive na lalaki na may dalawang nobya, ay hindi rin nakaligtas sa galit ng mga tao. Sabay-sabay na minura ng netizens. Walang ni isa sa tatlong ito ang inosente. Nararapat lang sa kanila ang nangyari. Ang balita tungkol sa cancer ni Marco ay sinasabing masamang gawa, masamang ganti. At ang batukan ng dalawang babae ay inilarawang bilang aso na nakikipag-away sa aso. Lumilipad ang balahibo sa langit. Ilang araw pagkatapos, nagising si Marco. Maputla ang mukha, butot balat ang katawan. Nakahiga siya sa kama ng ospital. Pinakiusapan ng nanay niya at asawa na huwag nang magaway. Sinabi niyang hindi na siya magtatagal. Gusto niya lang ng kapayapaan sa huling sandali ng buhay niya. Yumuko siya at humingi ng tawad kay Lyra. Sinabi niyang ang mga malulupit na salita niya sa nanay niya noon ay nasabi lang niya habang wala sa kontrol. Kung may galit pa rin siya, kapag nakalabas siya ng ospital ay pipirmahan na niya ang papeles ng diborsyo. Binalingan niya rin ang nanay niya. Nanay, huwag niyo nang pahirapan si Lyra. Malungkot na siya dahil kailangan niyang pakasalan ang isang may cancer na tulad ko. Kung aapihin niyo pa siya, mas lalo lang siyang magiging kaawa-awa. Nang marinig yun, sa wakas ay lumambot din ang puso ni Lyra. Bumuntong hininga siya, pagod ang boses. Hayaan na, ganyan na ang nangyari sa'yo. Anong diborsyo pa ang gagawin ko? Sa natitirang buhay mo, mananatili ako sa tabi mo. Kung titingnan, parang isang masaya at nakakaantig na pagtatapos, puno ng pagmamahal ng tao. Ngunit para sa akin, kung ganun lang matatapos ang kwento, napakadali naman para kay Marco. Kaya nagpasya akong ipadala ang audio recording ng tawag ni Marco sa akin dati sa parehong sina Lyra at Aling Vicky. Sa recording, lasing na lasing ang boses ni Marco, ngunit malinaw ang bawat salita. Ikaw ang pinakamamahal ko. Sino man ang pakasalan ko, sa puso ko, ikaw lang ang aking asawa. Hintayin mo ako ha. Matanda na ang nanay ko. Hindi na siya magtatagal. Kapag nawala na siya, didiborsyuhin ko si Lyra at babalik ako para habulin ka. Napakatarungan niya. Isang tawag lang, nagalit niya ang nanay niya at ang asawa niya. Walang nakaligtas, walang pinapanigan. Lahat sila ay may bahagi. Marahil ay hindi inakala ni Marco na ang sarili niyang bibig ang naghukay ng sarili niyang libingan. Ang natitirang bahagi ng buhay niya ay tiyak na hindi magiging madali. Ang aking mga matatalik na kaibigan ay tumupad sa kanilang salita. Sinabi nilang ipapakilala nila ako sa isang lalaki na mas mabuti pa kay Marco ng daang-daang beses. At totoo nga, hindi sila naglabas ng salita. Mula nang tumakas si Marco sa kasal, regular silang nagpapadala sa akin ng mga kontak ng iba't ibang potensyal na kandidato. Mula sa masunuri na parang tuta hanggang sa matapang na CEO na parang lobo. Mula sa malamig at tahimik hanggang sa masigla at maalab. Lahat ng uri ay naroroon, sapat ang bawat estilo. Hanggang sa isang araw,
Sinurpresa pa nila ako ng isang blind date. Andrea, kailangan mo talagang pumunta ngayon ha? Ang lalaking ito ay talagang Diyos-Diyosan ng mukha. Akala ko isa lang itong nakakatawang blind date tulad ng dati. Hindi ko inaasahan na ito pala ang simula ng aking habang buhay na kaligayahan.